SB19 Style went live on TikTok to answer his fans' questions about the tracks in his EP. He shared which songs he is most excited about as well as the ones which he thought were challenging. Pag napakinggan nyo yung song mamaya, sabihin nyo kung ako lang ba o yung song talaga ay nakakahingal. Dahil wala talagang part kung saan ako pwedeng huminga habang kinakanta ko yung song. Sobrang, grabe ka Mr. C. Grabe Mr. C. Pero I love the song, I really love it. I like the song, sobrang excited ako ma-perform siya. And sana pag napakinggan nyo, magustuhan nyo din. And ayun, sana makita ko rin yung mga entries nyo na kinakanta nyo yung song. Okay. So, sige mamaya. So, ano pang question nyo? Sobrang excited ako sa EP na to. Mamaya meron din ako sasabihin something about di ko masabi. Kasi ngayon di ko siya masabi eh. Kaya mamaya na lang. He also shared that he and Pablo decided to change his song Anino to a lower key for the EP for several reasons. So with Anino naman, alam ko napapansin ng iba, like yung pinerform ko sa pagtatag finale and yung pinerform ko sa concert namin ni Julie is different arrangement. Sa narinig nyo. Kasi finale, medyo higher key pa yun. Like, mataas yung key na ginawa namin. But with this one, yung arrangement namin for this EP, binaba namin yung key. Kasi bukod sa mataas na nga siyang kantahin, nagre-request din yung mga tao na babaan ko daw para makover nila. So, naisip ko na baka nga maganda nga kung ibaba siya para mas ma-deliver ko rin siya ng maayos and mas may emotions. Kaya naisip namin ni Pablo na ibaba yung key para magkaroon siya ng ibang feeling, magkaroon ng ibang pakiramdam, and magkaroon ng ibang story yung song. So yun. Kaya nakita ko yung mga tweets nyo na parang bumaba yung key ni Anino. Totoo po yun. Binaba namin yung key. So yun. Sample lang sound ni Mr. C. Huwag na. Kasi malalaman nyo agad eh. Dapat mamaya na lang. Okay, may question si Mia_18. Memorable or funny story nung nag-record ka? Alam mo yung pinaka-challenge sa akin during recording nung buong EP, nagkakasakit ako. Like, nagre-record ako na parang nagsa-start mamuo yung sipon, parang gano'n. So parang pagka nagre-record ako, nagkakasipon ako, di ko alam bakit, kahit wala na yung aircon dun sa recording. So may isang time na na-cancel yung recording namin ni Pablo kasi talagang tunog muffled na yung boses ko kasi parang sinisipon na ako. So hindi muna namin tinuloy. Rest muna ako for a day. Then bumalik ako nung okay na. Tinapos namin. Same with di ko masabi nung nire-record namin yun with Mr. C. Talagang ganun kinakabahan ako na baka same problem yung sa sipon like that. Pero okay naman. Nagawa naman ng paraan. So lumabot naman. Sabi ni Lee_GRC, susi ng room. Excited me sa room strip kasi mas maririnig ang vocals mo. Iba ang vibes. Well, actually, excited din ako for room strip kasi iba rin yung arrangement niya, din yung sounding niya. It's totally different from the OG room kasi nga strip nga siya. Like, pag sinabi kasing strip, like, yung original instruments niya from the OG, mawawala, isi-strip down talaga, tatanggalin para lang mas marinig yung vocals and yung music, yung lyrics talaga yung papakinggan. So, maganda siya. Excited din ako doon. Sabi rin ni Rabbit ni Stel 16, request ka ng una kong mag-request ako sa'yo kung anong gusto mong unang pakinggan. Sa EP. Ano ba magandang unang pakinggan sa EP? Lahat kasi maganda pakinggan eh. Sundin mo yung kung paano siya naka-arrange dun sa EP yung 5 songs. Pakinggan mo siya ng sunod-sunod. Kasi, I guess, kaya ganun din yung arrangement niya kasi
ano siya, may message. Hindi, tama ba? Ano siya, tawag doon? Mas, yung feelings mo, hindi siya yung malungkot, masaya, parang ano basta, makinig ka sa akin, maniwala ka sa akin, trust me. Sundin mo yung arrangement ng songs doon sa EP para mag-gets mo yung sinasabi ko. Okay? I know you guys are excited. Ako din naman. So, inaantay natin yung 12. Okay. Sabi ni Sheila, ano yung songs sa EP na may MV? Good question. Ayoko lang magsalita ng sobra-sobra dahil baka paggalitan ako dito. But yeah, yung sinasabi ko about Di Ko Masabi is, actually si Di Ko Masabi, merong music video. Yun, merong music video si Di Ko Masabi. At, syempre excited kayo malaman kung kailan ipopost yung MV. Pero sabihin ko muna, well, with Di Ko Masabi, super excited ako kasi parang, nagkaroon kami ng idea na gumawa ng music video kasi nga maganda yung song. Well, lahat naman maganda. And so for now, sasabihin ko, si Di Ko Masabi lang muna yung may music video. Kasi for now, quote unquote, for now, si Di Ko Masabi lang muna yung may music video. Kasi super excited kami sa music video na nagawa namin for Di Ko Masabi. And I'm sure, excited din kayo for Di Ko Masabi. Bukod sa mapakinggan siya, excited din kayo dun sa story na nagawa namin for the music video. So, tama po yung narinig nyo, Di Ko Masabi ay may music video. At ipopost po namin ito sa August 17, 7 p.m. August 17, 7 p.m. I-release po namin yung Di Ko Masabi music video. So yeah, super exciting. And yeah, yung music video na yun, kasi di ba nakita niyo yung concept photos yesterday nung nasa playground. Actually yun na yung sinot namin yung music video. And excited lang ako kasi maganda yung story, maganda yung saya. Nung shoot namin, sobrang smooth lang. Sobrang ganda. Sobrang saya. Hindi kami nag-expect ng anything dun sa music video. Pero nung nakita namin yung mga shots, nung nakita namin kung paano namin na-execute, grabe. Super exciting. Ang saya. So, sana ma-excite kayo. Mukhang friend zone. Let's see. Tingnan natin kung friend zone ba talaga ang mangyayari sa music video ni Di Ko Masabi. But Di Ko Masabi. So yeah, sana abangan nyo po sa August 17 yung music video ng Di Ko Masabi. Ano pang mga questions nyo?